Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading, April 2026. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Scorpio energy, kamusta kayo? Bagong buwan ng Abril, ano nga asahan po ng mga taong ito? Anong parating sa kanila this month? Guidance, advice, message, Scorpio. Ano pong parating sa mga taong ito? 4 and 4, okay. Knight of Swords. Kung bago lang kayo, kung meron kayo nakikitang ilang reversal na baraha, it doesn't mean na hindi po agad okay. Kung nakabaliktad po ha. Actually, maganda po yan. Meron lang po yan kalakip na mensahe. At pa tayo, Scorpio, April 2026. Okay. Sandali. Okay na to. Kumpul na sila. So, medyo nag-50-50 tayo bigla sa ilang sitwasyon. Scorpio, I feel this month, April, patuloy kang, kung naging busy ka nitong mga nakalipas na linggo or buwan, higit mo siyang pwedeng maramdaman pa rin this month. Yung productivity. Saan yan? Mula sa trabaho, sa yung pinagsisikapan, pinaghihirapan, or yung pang araw-araw na buhay. Okay? Kung saan ka pwedeng kumita, kung saan ka nagbibigay ng service mo. Actually, astrologically, nag-highlight talaga ang iyong 6th house. 6 of Pentacles is here. 6th house connected sa work. Daily work, your routine. So, ang lawak na 6th house, Pero, I feel naman dito ay maibibigay mo, maibabalik mo yung tamang service, yung serbisyong totoo mo sa iyong buhay paggawa. Makakapagbigay ka, mapapaangat mo yung obligations or responsibilities na ikaw ay makapagpaangat nung serbisyo or makapag-share kung saan ka kumikita. Ayan, i-claim natin ha. Money-making opportunities. Balance is the key. Or maybe yun yung pinaka-advice, no? Na laban lang. Patuloy ka lang mag-show up everyday. Kahit na along with your other cards, ito yung nakikita natin. The 10 of Swords ay narito. 4 of Cups, isang kasi nga sa sobrang busy, if ever mag-resonate lang naman for some of you, Scorpio, kasi, medyo draining, no? Physically, mentally, emotionally, very important to listen to your body. Okay? Of course, sa part na to, kayong higit po na makapagsasabi. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero very important to recharge your energies. Kasi parang, eto pwedeng kusan yung maramdaman yung sense of responsibility na na-mention ko, na kailangan meron kayong magawa, meron kayong maibigay na obligasyon, na trabaho, may matapos kayo. Or maybe kailangan guidance nga po tayo, na kailangan yung marinig. Napahinga rin pag may time. Kasi may ilang demands akong nakikita sa paligid, especially sa inyong pang-araw-araw na buhay, kung saan kayo kumikita. Nalalaban kayo. Okay, so, sabi ko nga pwede itong kusa nyo maramdaman or totally hindi nyo maramdaman sa sobrang daming isipin or ilang demands at work na hindi nagiging madali. So, this month, pinapalalhanan ka ng baraha. It's okay to pause at one point this month. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili na, teka lang ha, tapikin mo yung mga balikat. Kamusta ka ba? Physically, mentally, emotionally. Kasi baka hindi mo na yan nararamdaman kasi sa dami ng kailangan mong harapin. Okay? So, it's okay to pause. Yes, do not stop, guys. Unstoppable yung energy. The Knight of Swords is here. King of Cups, ang balance. Pero I feel for some of you, baka kung kailan, alam mo yun, kapag sobrang pagod na, doon yun lang, ay teka, baka mahilo-hilo ka na dyan. Hindi mo nararamdaman. Pagod ka na. So, ayan. Hi, Miss Bev. Good morning. Laban ko lang ang Scorpio. Ayan. Tayo pa live na live sa ating black up. Pero, ayun na nga. Ano yan? I feel meron kang enerhiya. Andito, very present yung energy to do some action, inspired ka, motivated.
na mag-move forward, looking forward ka sa mga goal mo. Yun lang, yung pinaka-importante, syempre, top priority natin, ang kalusugan. 'Di ba? Note to self to sa akin pa talaga yung galing note to self kay Moonchild. Siyempre naman, more on self-care, self-love. Okay? So ito, yun yung pinaka-advice na nakikita ko na sobrang nagko-connect to astrologically, guys. Nag-highlight po ngayon ng inyong mga buhay, trabaho, paggawa, and actually kalusugan din. Okay? Ang kagandahan nito, money-making opportunities, higit kayo makapagbibigay lahat ng pangangailangan nyo, makukuha nyo, mapaprovide nyo sa pamilya, yung ilang kailangan pagbigyan. Okay? Ganon yung enerhiya. Or a message, maybe a message, kasi dalawa lang ito, it's either may pagkakulang or pagkasobra, pero higit na umaangat yung enerhiya na meron, claim natin, ha? At kung meron nga, at baka sobra-sobra yan, kasi nga nagsisikap kayo, pinagsisikapan nyo, hindi po yan mababaliwala. May something abundance ako nakikita pagdating sa trabaho, pera, saan kayo kumikita. So kung sobra-sobra naman yan, baka naman hindi. Very important din, yun yung nakikita ko, makapalabas naman ng mga sitwasyon. Financially, okay? The Four of Pentacles. Umaangat yung pagiging generous. Na ang ganda, syempre deserve niyo yan. Deserve din ng ilang tao na nasa inyong paligid. Pero take it easy, balance is the key, guys. Try to plan, have a budget kung kinakailangan. Be careful sa kung paano kayo maglalabas. Yung energy, guys. Hindi man sa paraan ng pera, pero sabi ko nga, mentally, emotionally, physically, financially. So, mag-set din kayo ng boundaries. Mag-set kayo ng limits. Magplano para sigurado. Kasi may tendency, sabi ko nga, yung energy is giving. Palaban kayo. Go with the gold. Tama ba? And go with the flow. Na ang ganda. Ayan. Wag lang din magpapa-apekto sa ilang drama-rama. If ever mag-resonate na merong ilang demands at work, it could be connected sa someone nakatataas, a boss, clients. So, everything is temporary, guys. Everything is temporary. Merong recovery. Huwag kayong papa-apekto doon. Focus lang kayo sa goal nyo. Maybe kailangan ko mabanggit yun for some of you. Ito yung umangat na guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong buwan ng April 2026, Scorpio.